Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanyang sugo at propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang habag para sa sangkatauhan. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagkakataong ito ay nais ko pong ipagpapatuloy ang pagtalakay patungkol sa kahalagahan ng sala o pagdarasal sa buhay ng isang mananampalataya. At walang duda, ang pagdarasal ay sadyang napakahalaga ito sa buhay ng isang mananampalataya, na kung saan hindi niya ito dapat ipagpapawalang bahala, at lalong hindi niya ito dapat iwanan kahit saan mang siyang naroroon at kung ano mang kanyang kalagayan. Sa hadith na iulat ni Imam Bukhari, si Imran bin Hussein radiyallahu anhu, nang siya ay nagkaroon ng sakit, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, magsala ka ng nakatayo, at kapag hindi mo ito kaya, magsala ka ng nakaupo, at kapag hindi mo rin ito kaya, ay magsala ka ng nakahiga. Sa hadith na ito ay ipinabatid sa atin ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung gaano kahalaga ng sala, ang sala o pagdarasal sa buhay ng isang mananampalataya, na kung saan hindi niya ito dapat ipagpapawalang bahala. At katotohanan, isa sa mga katangian ng isang mananampalataya ay matiyaga siya sa mga obligadong kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ista'inu bis-sabri was-sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Humiling kayo ng tulong sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal, dahil ito ay napakabigat at napakahirap sa iba maliban lamang sa mga mananampalataya na nagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At tunay na ang sala, ito ay haligi ng ating pananampalataya. Ito ay haligi ng Islam. Kaya sino man ang nag-iwan ng sala, hindi siya maituturing isang Muslim o mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag hindi niya maisabuhay ang obligasyong ito. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ang pagitan natin at ang mga hindi mananampalataya o pagitan ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya ay ang sala. Kaya ang sino man ang nag-iwan ng sala ay hindi siya mananampalataya. At sa ibang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa dhirwatu samanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ang pinakapuno sa lahat ng bagay ay ang Islam, at ang haligi nito ay ang sala o pagdarasal, at ang pinakadulo nito ay ang pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, kung pagmamasdan lamang natin ang kalagayan ng karamihan ng panahon natin ngayon, o kung pagmamasdan lamang natin ang kalagayan ng karaniwang panahon, ay marami mula sa mga tao na tumatanggi, sumusuhay sa mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay dahil sa pagiging abala nila. At ito ay dahil sa pagiging abala nila sa mga makabundong bagay at paglayo nila mula sa tunay na katuruan ng Islam. Paglayo nila, at ito ay dahil sa paglayo nila mula sa tunay na katuruan ng Islam, na kung saan inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung pinanghawakan natin ito, kung pinahalagahan lamang natin ito, ay hindi tayo maliligaw at makakamit natin ang tunay na gabay
ang katiwasayan dito sa mundo, ang katiwasayan ng buhay dito sa mundo, at lalo na pagdating sa kabilang buhay. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Latungqadunna ural Islam, urwatan urwa, fakullama inkadat urwatun, tashabbathan nasu billati taliha, wa awwaluhunna naqdan al-hukum, wa akhiruhunna as-salah." Ibig sabihin na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang hadith na ito ay isinalaysay ni Abi Umama al-Bahili at naiulat ni Sheikh Al-Albani, at sinabi ng hadith na ito ay tamang hadith. Ang ibig sabihin ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa tuwing lumalakas ang paglaganap ng Islam ay dumarami din ang mga taong sumasalungat dito. Ay dumarami din ang mga tao tumatanggi dito, na kung saan tinatanggihan nila, ayaw nila sa mga ipinag-uutos at mga inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awwaluhunna naqdan al-hukum, at ang unang tatanggihan ng mga tao ay ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakahuli nito ay ang sala o pagdarasal. Subhanallah, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Napakaraming tao sa panahon natin ngayon na ayaw sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi nakapagtataka ang ilan sa mga pamayanang Muslim ay nagpapawalang bahala sa sala, na kung saan ito ang kauna-unahang obligadong gawaing pagsamba na inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga mananampalataya, at iba sa kanila ay tuluyan na iniwanan ang sala o pagdarasal. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang hadith na isinalaysay ni Anas bin Malik at naiulat din ni Sheikh Al-Albani, at sinabi niya ito ay tamang hadith, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amana, wa akhiruhunna as-salah. Ang unang mawawala mula sa inyong relihiyon ay ang pagtitiwala, at ang pinakahuli nito ay ang sala o pagdarasal. Kaya sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kullu shay'in idha faqada akhiruhu falam yabqa minhu shay', fala dina lima la yusalli fahafidhu ala salatikum wa adduha kama amarakumullahu azza wa jalla, ila akhirih ma qalahu al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sinabi niya, lahat ng mga bagay, kung nawala ang pinakahuli nito, ay wala nang matitira pa mula rito. Kaya walang puwang sa relihiyong Islam ang sino man nag-iwan ng sala. Kaya pahalagahan ninyo ang sala. Isabuhay ninyo ito tulad ng ipinag-utos sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ipanalangin natin ka Allah subhanahu wa ta'ala, naway ipabilang niya tayo sa mga nagpapahalaga ng sala, at ilayo niya tayo mula sa mga taong nagpapabaya ng sala sa mga oras nito. Naway ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga taong nag-iwan ng sala. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.